Goody mga boss, meron man tayong parcel na pinadala galing sa Iloilo. Ito po ay Yamaha NMAX V2 na receiver para ipa-retrieve ang code at ipa-program ang remote. Ayan. So pinadala via GNT Express. So kung meron kayong problema katulad nito, nawala ang code, hindi makapag-register ng bagong remote, i-PM nyo lang ako at pwede po kayong tumawag sa number na nandun sa screen. Ayan, so ito po yung receiver sa kanyang NMAX V2. Napakahalaga na makuha nyo yung code sa receiver dahil ito po yung gagamitin natin na pang-activate sa bagong remote. Kung wala kayong old code, so hindi kayo makapag-program ng bagong remote. So ito po yung receiver. Ayan. Dito po natin i-pin out ang code para makuha natin. Ayan. I-connect na natin sa ating tools REMSFIX Garage. I-set natin sa smart key. Yamaha at ECU 12 pins. Ayan. So auto programming. Read full key ID para makuha natin ang old na code sa kanyang receiver. So ayan, tapos ko nang ma-read ang code. So hindi ko na pinakita yung pin out sa kanyang board. So ito po yung dalawa, yung code na nawala. Ayan, so na-retrieve na natin at mag-program tayo ng bagong remote. So kung malayo ka, hindi ka taga Cebu, pwede kang mag-PM, pwede kang tumawag sa number na nandun sa screen. Pwede nyong ipadala ang yung receiver via LBC or GNT. Mag-text ka lang para bigyan kita ng details kung saan nyo ipadala ang inyong mga receiver. So ngayon, program na natin ang bagong remote. Pindutin ang F2 para makaka-paste yung code at enter on the FOB. So i-on natin ang bagong remote. Press enter. Ayan, so processing. So maghintay lang tayo ng ilang minuto bago ma-program ang bagong remote. So kung mekaniko ka na, gusto mo ng tools na katulad nito, ito po ay yung function nito na ng tools na natin ay pwede nating mag key programming, auto correction, diagnostic check engine, diagnostic ABS, pwedeng remapping sa Honda at saka Yamaha. So mag PM, mag chat o tumawag sa number nandun sa screen para ma-assist ko kayo. Meron tayong tools na available. Kung gusto nyo ng tools na katulad nito ay mag-PM lang kayo. Press the new key 1 times within 5 seconds para ma-register ang bagong remote. Okay, so successful. The new FOB registration is successful. So bago natin tuluyang ma-sync in, so check the FOB, turn on the FOB, good registration between the FOB and ECU. Ayan, so na-registered na natin ang bagong remote sa kanyang receiver. So kahit wala pa ang motor, pwede nating ma-program ang inyong remote
kung meron lang kayong receiver ng remote. So ibalik na natin ang takip. So ayan, nabalik na natin at ipack na natin para ipadala na natin pabalik doon sa estansya, substation, Coast Guard substation sa Iloilo City. Okay, so meron pa tayong parating na parcel galing pa sa Palawan. So i-video din natin yan para makita nyo kung saan galing ang parcel na dumating dito sa Cebu. So kung malayo kayo, as I've said, na pwede nyong i-send via GNT or LBC.